Inamin ng FIBA na may malaking bentahe ang Latvia sa papalapit na bakbakan. Ano ang bentaheng yan? Paniwala naman ni SBP President Al Panlilio, si Benny Boatwright ang mas batang bersyon ni Justin Brownlee. Malawak na plano at nagpakilig kay Boatwright matapos salukin bilang naturalized player ng Gilas. Inilabas din ng SBP. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Signal ang maagang pagkaubos ng tiket sa bakbakan ng Latvia at Gilas, Pilipinas para sabihing malaki ang kanilang bentahe. Ang issue ay hindi lingid sa FIBA. Ano nga ba ang sinabi nila tungkol sa isyong yan? Tutukan natin ang report ng FIBA.basketball. Siguradong magkakaroon ng home court advantage ang Latvia sa pagpasok sa OQT. Salamat din sa crowd sa Riga. Sisimulan ng kupunan ni Luka Banchi ang torneo laban sa Georgia at pagkatapos ay makakaharap ang Pilipinas makalipas ang isang araw sa Group A. Mula mismo kay FIBA, malaki yung magiging bentahe ng kupunan ng Latvia kasi nga sa kanila gaganapin yung laban eh. Ibig sabihin, gagamitin talaga nila yung crowd para kumuha ng panalo sa bawat bakbakan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng haharapin nila dito sa OQT para makuha nila yung isang upuan sa Paris Olympics. Delikado, hindi lang ang Pilipinas ha. Lahat sila na makakaharap ng Latvia kasi gagamitin talaga nila yung home court advantage para makakuha ng panalo. Ma-remind lang po natin ha, hindi lang yung laban ng Gilas at Latvia. Laban ng Georgia at Latvia ang sold out. Maging yung final ha, sold out na rin po siya. Wala ng tickets. Ganong katindi ang suportang binibigay ng Latvian sa kanilang national team. Parang tingin nila talaga siguradong papasok sa final ang kupunan po nila ngayon eh. Habang naniniwala ang FIBA na magkakaroon ng home court advantage ang Latvia, inihalin tulad naman ni SBP President Al Panlilio si Benny Boatwright kay Justin Brownlee. Ano nga bang nakikita niya sa import ng SMB? Tutukan natin si SBP President Al Panlilio sa report ng SBP. Sinabi ko kay Boatwright na siya yung malaki at mas batang version ni Justin Brownlee. Tuwang-tuwa siya na mapili na maging bahagi ng journey ng Gilas. Batang version ni Justin. So siguro ito na talaga yung rason bakit nila kinuha si Boatwright. Bukod sa kakayahan niya talagang dala, parang ganun lumalabas eh. Aminin man natin kasi at hindi, iba talaga yung Justin Brownlee. Hindi lang dahil sa nanalo na siya ng ilang gold medals kasama ang Gilas, kundi dahil yung attitude niya, yung never say die attitude, sa kanyang ability na kumamada sa mga crucial na minuto, di ba? Yung tipong kailangan niya kumamada tapos nagagawa niya talaga yon. Maraming beses na pinatunayan ni Justin Brownlee yun. Kaya yung younger version ni Justin Brownlee si Boatwright, sa tingin ko matinding pressure po yung dala nun. Ang dami kasing achievement ni Brownlee na parang ang hirap-hirap pantayan. Pero in fairness naman kay Boatwright bata pa po siya, marami pa po siyang pagkakataon para gumawa ng sarili niyang pangalan dito sa Gilas, Pilipinas. Maraming pagkakataon para kumamada pa siya ng maayos. Kung maaaprubahan ng Kongreso ng Pilipinas, makakasama niya si Jordan Clarkson, Ange Kwame at Justin Brownlee sa listahan ng mga aktibong naturalized ng Gilas. Sa kaso ni Benny Boatwright, ano ang magiging papel niya, lalo na ngayong andito pa si Justin? Tutukan natin ang report ng SBP. Nananatiling top reinforcement ng Gilas Pilipinas si Justin Brownlee. Si Boatwright, 27, ay maaaring pumasok sa loob ng susunod na ilang taon sakaling makita ni Coach Tim Cone ang pangangailangan para sa isang mas imposing na naturalized player, lalo na kung patungo sa FIBA World Cup qualifiers. Okay, so doon tayo sa kung mangangailangan Darating naman talaga yung time na yun yung magpapalit po sila, di ba? At si Benny Boatwright na nakita nila para sumagot sa pangangailangan ng Gilas sa mga susunod na panahon. Katulad ng sinabi ni SBP President Al, siya yung younger version ni Justin. So ibig sabihin, focus sila kay Boatwright once na hindi na talaga pwede si Justin Brownlee. Siyempre involved na po doon yung World Cup qualifiers. Malamang kung wala si Justin, si Boatwright na po talaga yan. Sa ngayon, isa yung sigurado, si Brownlee pa rin ang kasama ng Gilas dito sa Latvia. Siguro hanggang sa mga susunod na window ng FIBA Asia Cup qualifiers, si Justin pa rin yan. Kasi unang-una, medyo matagal ang proseso ng naturalization dito sa Pilipinas. Bukod sa FIBA World Cup qualifiers, binanggit din ng SBP ang posibilidad na makahanay si Boatwright sa 2028 LA Olympics. Ano ang paliwanag ng SBP tungkol sa isyong yan? Tutukan natin ang report ng SBP. Ang higit na nagpakilig kay Boatwright, sabi ni Panlilio, ay ang posibilidad na maging bahagi ng Philippine team na posibleng magtuloy-tuloy sa 2028 Olympic Games sa Los Angeles, kauna-unahan sa bansa mula noong 1972 sa Munich. So ayon kay SBP President Al Panlilio, ang plano hanggang 2028 LA Olympics.
Ayon po sa kanya, pangarap umano yan ni Boatwright, yung LA Olympics. Kasi nga, andun po siya. Doon siya nakatira. Andun yung kanyang pamilya. Base sa pahayag ni Sir Al, malawak at matagal ang plano nila para kay Boatwright. Sakaling maaprubahan ng Kongreso. May kay naman actually, no? Kasi nga, bata pa po siya. Isipin nyo, 27 pa lang po siya ngayon. So after 4 years, 31 pa lang po siya niyan. Unlike si Brownlee, nito lang January 2023 na naturalize ng gilas. Sayang, di ba? Anyway, mula kay Sir Al, maganda yung nakikita nilang future kay Boatwright. So hawakan natin ang positibong pananaw na yon mula sa pinuno ng SBP na humahawak sa bawat galaw ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.